Lalo pang tumibay ang pananabik ng mga fans ng Los Angeles Lakers matapos ihayag ni Luka Doncic ang kanyang pinakamalaking pangarap para sa koponan, ang maging dahilan ng pagbabalik ng mga kampeonato sa lungsod ng Los Angeles. Sa isang panayam, tinanong si Luka kung ano ang gusto niyang maalala ng mga tao sa kanya habang suot ang Lakers jersey. Agad niyang sagot, yung taong nagdala ng championship sa lungsod. Sa mas simpleng Tagalog, gusto kong ako yung maging dahilan kung bakit muling magkakampeon ang Lakers. Isang matapang at malinaw na pahayag mula sa superstar ng koponan. Matapos siyang matrade mula Dallas nitong Pebrero, kung saan siya nagsimula ng kanyang NBA career noong 2018, agad na nagpakitang gilas si Luka sa Los Angeles. Hindi siya natinag sa malaking pagbabago at patuloy na naglaro sa MVP level. Sa 28 games kasama ang Lakers, nagtala siya ng 28.2 points, 8.2 rebounds, 7.7 assists at 1.8 steals per game, habang may shooting percentages na 45% sa field, 36.8% naman sa tres, at 78.2% sa free throw line. Bagamat nagtapos ang regular season sa magandang 50-32 record at nakuha ang third seed sa West, napaaga ang bakasyon ng Lakers matapos silang talunin ng Minnesota Timberwolves sa loob lamang ng 5 laro. Dahil dito, agad na nagretula ang Lakers ngayong off-season. Nakuha nila sina Jake LaRavia, DeAndre Ayton at Marcus Smart, mga dagdag na puwersa sa guard at center positions. Bagamat nawala si Dorian Finney-Smith, naniniwala ang fans na mas lumalim at tumibay ang roster ngayon. Habang papalapit ang kanyang ikalawang season bilang Laker, mas focus si Doncic sa kanyang kalusugan at kondisyon. Gusto niyang manatiling healthy buong taon para maisakatuparan ang kanyang pangarap. At kung paniniwalaan ang kanyang mga salita, gusto kong ako yung magdadala ng championships dito sa Los Angeles. Mukhang malapit na muling mabuhay ang championship glory sa ilalim ng kanyang pamumuno. Samantala, balak sana ng Los Angeles Lakers na isama si Kenneth sa isang trade kasama si Maxi Kleber para makalikha ng espasyo at mapag-sign si Marcus Smart. Ayon sa ulat ni Anthony Irwin, isa dapat ito sa tinatawag na consolidation trade na magbibigay daan kay Smart na maipasok sa roster, lalo't hindi sapat ang biannual exception para sa kanyang kontrata. Ngunit nagbago ang direksyon ng Lakers. Imbes na ituloy ang trade na magtatapon kay Kenneth na kilalang young sharpshooter ng koponan, mas pinili ng front office na i-waive muna si Shake Milton. Kalaunan, sinunod din nila si Jordan Goodwin, dalawang guard na parehong may limitadong papel sa rotation. Sa ngayon, si Dalton Knecht ay nananatili sa lineup ng Lakers, isang malinaw na indikasyon na gusto siyang i-develop ng koponan. Si Milton, na nagtala ng 5.5 points at 1.8 rebounds kada laro ngayong season, ay may 45% shooting at 36% mula sa tres. Si Goodwin naman ay may 5.6 points, 3.9 rebounds at 1 steals kada laro habang may 38% shooting mula sa labas. Samantala, nananatiling posibleng i-trade pa rin si Maxi Kleber kung kinakailangan ng dagdag na pondo o roster space. Pero ang malaking tanong ngayon, ano ang nagudyok sa Lakers na ipagpaliban ang pag-trade kay Knecht at panatilihin siya sa team? Samantala, matapos makuha sina DeAndre Ayton at Jake LaRavia, opisyal nang nadagdag sa roster ng Los Angeles Lakers si Marcus Smart matapos yung silang magkasundo sa isang 2-year, $11 million na kontrata. Galing si Smart sa Washington Wizards kung saan siya na buyout at ang kanyang karanasan bilang dating Defensive Player of the Year ay inaasahang magdadala ng matinding depensa at veteran leadership sa koponan. Sa kabuuan, ito na ang ikatlong major move ng Lakers ngayong off-season, kasunod ng pagsasaayos ng kanilang frontcourt at bench depth. Gayunpaman, kahit na may mga bagong mukha na sa lineup, marami pa rin ang nagtatanong kung sapat na ba ang lakas ng Lakers upang seryosong makipagsabayan para sa kampeonato sa 2025-26 NBA season. Kaya naman, patuloy ang pangangalap ng karagdagang talento sa paligid ni LeBron James at Luka Doncic. Samantala, ayon sa ulat ni Grant Offset ng Fast Break Journal, isa na namang veteranong guard ang isinasangkot ngayon sa trade rumors kasama ang Lakers. Walang iba kundi si Jrue Holiday ng Portland Trail Blazers. Ayon sa mga source na nakausap ng Fast Break Journal, isa si Jrue Holiday sa mga pangalang patuloy na binabantayan. Hindi pa man aktibo ang trade talks, pero ilang insiders ang nagsasabing natural fit siya sa Lakers kung sakaling ipasok siya ng Portland sa trade market. Dagdag pa ng ulat, sa ngayon hindi pa tiyak kung itutulak ng Blazers ang isang trade pero malinaw na maraming teams ang interesado at kabilang ang Los Angeles Lakers sa mga tinuturing na pinakaangkop na destinasyon ni Holiday. Ang pangunahing dahilan, ang pangangailangan ng Lakers para sa isang elite perimeter defender na kayang pumasa, tumira mula sa labas, at dumepensa sa malalakas na guard ng kalaban, mga bagay na eksaktong taglay ni Jrue Holiday. Kung sakaling maituloy ang trade, maaaring lumarga si Holiday bilang starting shooting guard ng Lakers. Sa tandem nila ni Marcus Smart sa backcourt, mabibigyan ng mas matibay na defensive identity ang koponan, habang si Luka Doncic naman ay mananatiling primary playmaker. Ang karanasan ni Holiday sa playoffs at sa championship run ng Milwaukee Bucks ay magiging mahalagang sandata rin lalo na sa pressure moments. Hindi pa tiyak kung kailan o paano gagalaw ang Portland pero habang patuloy na nag-e-evaluate ang Lakers sa mga posibleng trade options, malinaw na isa si Jrue Holiday sa mga target na hindi dapat mawala sa radar ng front office. Kayo mga idol, kung kayo ang tatanungin, dapat bang ipilit ng Lakers ang pagkuha kay Jrue Holiday? Sulit ba siyang idagdag sa lineup ni na LeBron at Luka?